Mama Colleen, ako'y sumulat po sa'yo upang ilabas ko ang saloobin ko. Ako'y may mga anak na, 3 po sila. 16 years old ang panganay ko, sumunod ay 10 years old at 4 years old. Kasal ako sa aking asawa, 16 years na rin. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Vina. 16 years ago nang mabuntis ako sa 3 years boyfriend ko noon na si Randy. Napagdesisyon na namin na selyuhan na ang aming relasyon bago ako manganak. Mga 4 months na po ang nasa sinapupunan ko nung kami po ay ikasal. Sa mga unang taon ng aming relasyon, ayos naman kami ni Randy. Namamasyal bilang pamilya, may oras po siya sa amin. Siya lang po ang nagtatrabaho samantalang ako ay nananatili sa bahay para mag-asikaso sa aming anak. Sa kabila nun, kapag may free time siya, na ilalabas niya kaming pamilya. Ideal family nga ang tingin ng mga kapitbahay namin sa amin. Sinasabi pa nila na ang swerte ko raw sa napangasawa ko. Sabi nga nila ang swerte ko raw sa napangasawa ko. Pero ang swerte na yon, parang hindi naman pala magtatagal. Dahil nang madagdagan na po ang aming anak, dito ko na nakikita ang unti-unti niyang pagbabago. Habang tumatagal, nakikita ko po ang totoong ugali ni Randy. Oh, no! Ugali pagdating sa pera. Sa totoo lang, hindi naging ugali ni Randy na ibigay sa akin ang 100% ng kita niya. Yung pera na pinagpaguran niya. Napagtalunan pa nga namin yan noon pero dahil paulit-ulit na lang, sinukuan ko na lang ang pagtatanong sa kanya. At sa loob nga ng 16 na taon ng aming pagsasama, palagi na po kaming ganito. Lalo na nung naging 3 na ang aming anak. Kung magkano lang po ang ibigay niya sa akin, ipinagkakasya ko na lang kaya minsan, hindi ko maiwasang mangutang na lamang. Nasabi pa ng iba, ang lakas kumita ng asawa mo, bakit umuutang ka pa? Opo, aabutan niya ako ng 4,000 pero hindi ito nagiging sapat. Minsan, 2,500 lang sa isang linggo, tapos hahanapan ka pa niya. Kaya ang ginagawa ko, nililista ko ang mga gastusin sa bahay para kung silipin man niya saan napupunta ang pera wala po siyang masasabi. Pero meron pa rin pala. Nabubulyawan niya na ako na parang hindi niya ako asawa. Na ang akin lang pwede naman niya akong kausapin ng maayos. Yung asawa sa asawa. At sa totoo, sa tuwing nabubulyawan niya ako, Mama Colleen, nararamdaman ko ang pagkawalang respeto niya sa akin. Na minsan tinatanong ko sa sarili ko, sino na nga ba ako sa buhay niya? Oh no! Sino na nga ba ako sa buhay niya at sino na nga ba ako sa bahay na ito? Yan na po ang nararamdaman ko sa asawa ko. Isa pa sa kinaiinisan ko, Mama Colleen, mas nabibigyan niya na po ng time yung sarili niya na uminom ng alak. Labas dito, labas doon kasama ang mga barkada niya. Madalas pa, kung umuwi madaling araw na. Oh, no! Tapos gigising, kinabukasan, papasok uli sa trabaho. Nakapagsasabihin ko na aasikasuhin ko siya, parang wala lang sa kanya. Ni hindi niya ako kinakamusta, kinakausap tungkol sa mga anak ko. Kapag sinisita ko siya sa pag-uwi niya ng lasing, aba siya pa po ang galit. Nabubulyawan niya ako to the point na naririnig na po ng mga bata. Minsan kapag nagkakainuman sila ng katrabaho niya dito sa bahay, naririnig ko yung mga projects niya at kung gaano kalaki ang kikitain niya. Nabuti pa yung ibang tao, proud niyang na ikikwento ito. Pero ako na asawa niya, wala. Never kong nahawakan ng buo ang pera niya galing sa pinaghirapan niya. Nakakalungkot din na kapag may naipasa siya na project, ang kasama niya sa celebration,
hindi kami na pamilya niya. Makikita ko na lang sa Facebook post na kumain sila sa labas ng mga kabady niya. Pero hindi man lang niya magawang tumawag kung may gusto ba kaming pasalubong sa pag-uwi niya. Tapos kapag uuwi, hihingan mo ng pera, wala siyang maiabot, gawa na naubos na raw. Mama Colleen, ang dami kong pinagtiisan sa kanya. Pinakamalala, minsan, napag-awayan na rin namin ang ibang babae. Opo, ibang babae. Maraming beses ko na siya actually nahuhuli sa mga kalokohan niya. Pero ni isa, wala po siyang inamin sa akin. Mama Colleen, minsan naisip ko kailangan lang niya ako kapag oras na ng lambingan. Kahit sa sex, nasasaktan niya ako kapag hindi ko na ibibigay yung gusto niya. Nasabi ko parang hindi na po tama. Sa totoo, pumapasok na sa isip kong takasan na siya, iwasan, lumayo sa kanya. Magtatrabaho na lang ako sa malayo para makaipon na rin para sa anak naming dalawa. Kasi kahit ang mga anak ko, Mama Colleen, naiipit sa pera. At hindi ko na rin gusto na lumalaki na yung mga anak kong nakikita na ganito ang sitwasyon namin ng ama nila. Naisip ko rin na ayoko ring tumanda na walang-wala. Kasi kahit siya mismo na asawa ko, siya ang kumikita, naghahanap buhay. Ni hindi siya makapagtabi para sa sarili niya, ano pa kaya ang aasahan ko para sa aming mag-iina? Actually, kahit para sa mga bata na lang sana. Sa totoo lang, naiinggit ako sa pamilyang may mister na nagpapakaasawa at nagpapakaama sa pamilya na binuo nila. Wala kasi ako nun eh. Kaya nga ang naiisipan ko na ngayon ay iwan na muna ang mga bata sa kanya. Number 1, para maobliga siya sa mga bata. Number 2, makaipon para sa future ng mga bata. Hindi naman siya ganyan dati. Nagagawa pa niyang magkaoras sa amin noon. Pero ngayon wala na yung dating asawa na kilala ko. Nadudurog po ang puso ko at mas nakakadurog kasi wala man lang akong karamay sa pinagdadaanan kong ito. Na parang sasabog na yung utak ko sa ano ba ang tamang gawin. Hakala ng iba, Mama Colleen, nakahiga na ako sa pera ng asawa ko. Hindi po nila alam, hindi po ganun kaperpekto ang buhay ko bilang asawa sa kanya. At ramdam ko na rin naman na may tinatago siya. Sabi ko nga, kung meron man siyang iba, sige, okay na. Total, palagi naman na niyang sinasabi sa akin na kaya niya akong ipagpalit sa iba na mas higit pa kaysa sa akin. Oh, no. Mama Colleen, bigyan mo ako ng sapat na payo kung ano ba ang magandang gawin ko. Sa ngayon, dapat ko na ba siyang i-let go? Maghanap na lang ako ng trabaho, iwan ko yung mga anak ko sa kanya, at pag nagkaroon na ako ng sapat na ipon, kukunin ko ang mga bata sa kanya? Pinanghihinaan na kasi ako ng loob. Kahit mga kapatid ng asawa ko, wala akong maasahan mula sa kanila. At winarningan pa nila ako na kung magtatrabaho raw ako ay isama ko ang mga bata. Hindi ko na alam. Sana po ay madamayan niyo ako at ng ating mga ka-winner sa bigat ng nararamdaman ko. Muli, ako po si Vina. At ito ang aking heart-to-heart with Mama Colleen. Ka-winner, yan nga po ang kwento ni Vina dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. I'm sure marami po ang nakaka-relate ngayon na gantong-ganto yung kanilang pinagdadaanan at nakakalungkot. But real talk muna tayo sa kwento ni Vina, no? Ang puso po ng isang ina, talagang kapag napagod, minsan, no other way but to go out. Hahanap ng paraan para makasurvive o para ma-survive ang future ng mga bata. Pero ang risk kasi dito, baka sa pag-alis mo para magtrabaho, hindi kaya ma-brainwash yung utak ng mga bata. Mahugasan yung utak nila sa kasinungalingang
pwedeng buuin sa isip nila. 'Di ba? Advance mag-isip si Mama Colleen. Yun yung madalas na nagiging problema eh. 'Di ba? Nabe-brainwash daw. Pero alam mo, no, sa sitwasyon mo kasi ngayon, real talk lang, alanganin. Ang hirap, alanganin. Kasi again, ang pinakamaiipit dito, yung mga bata. Yung relasyon mo sa mga bata. So, eto na muna. Ang take away muna namin sa kwento mo, siguro lessons na pwedeng baunin o pwedeng mapulot ng mga nakikinig ngayon. Lesson number 1, let's not depend sa kung ano lang yung kinikita ng asawa natin. Kung kaya mong makadiskarte ng iba pang pagkakakitaan, kahit nasa bahay ka lamang, diskarte tayo. Para kung halimbawa, dumating yung ganitong pagkakataon katulad ng nangyayari kay Vina ngayon, may backup ka, may paghuhugutan ka. Kung lalayasan mo man yung mister mo, confident ka na maisasama mo yung mga anak mo. Kasi alam mo na may pera ka rin. Ang dilema kasi usually ng mga ganitong sitwasyon, hindi makaalis. Number 1, walang pera. Fully dependent sila sa mister nila. Kaya tuloy si mister ang angas. Umalis ka, wala ka namang mahihita sa labas. Wala kang ang pera eh. Kaya minsan may mga ganong angas na parang, di layasan mo ko. Ewan ko kung saan kayo pupuluting mag-iina. Oh, no. Diba? Pero kapag may pera ka, ewan ko na lang kung palayasin ka pa niyan. Number 2, bakit importante rin na meron tayong backup money? Bakit importante rin na meron tayong sariling pera? Sa panahon ngayon, practical na po tayo ngayon. Hindi na lang para paghahanda kung halimbawa magka-problema kayo ni mister, diba? Hindi naman laging ganun. Kung halimbawa lang, magkaroon ng health issues si mister, at least nandyan ka para saluhin siya. Nandyan ka para, dahil may problema ka sa health ngayon, pahinga ka lang, eto may pera akong naitabi, may pera akong kinikita, magtulungan tayo. Again, be impractical na lang. Hindi na lang para magtatrabaho ka, no? Para pagkadating ng araw, paglalayasan mo ako, may pera ka. Hindi na lang yun. Again, sa hirap ng buhay ngayon, maigi po na 2 na kayo ang kumakayod. Maigi po na may extra kayong pinanghuhugutan. Para in case of emergency, 'di ba? Meron tayong huhugutin. So ngayon, balikan natin yung kwento ni Vina. Hindi ko alam kung ano nga ba talaga ang naging problema kay Randy. Maaaring ito haka-haka ko lang. Pwedeng may problema na maliit, binaliwala, hindi pinag-usapan hanggang sa lumaki. Pwedeng may problema sa'yo na akala mo deadma lang. Kaya si mister nagbago yung timpla, naghanap ng ibang timpla, kasi parang sa'yo binaliwala mo. Although hindi kita sinisisi, ang sinasabi ko lang, may mga problema within the relationship na minsan kasi real talk na babaliwala natin. In the long run, magre-reflect na pala ito. In the long run, yung epekto ng paunti-unti, lumalaki na pala ito. So kung ano man yung naging problema, kung ano man yung naging punot dulo nito, i-identify mo at try mong i-address, try mong kausapin yung asawa mo. Pero kung ang senaryo ninyo, talagang dumating na kayo sa punto ng giving up, sana ayusin lang ninyo yung para sa mga bata. Kasi ang pinaka-bottom line dito, ang pinaka-maapektuhan, ang mga bata. Pag-usapan nyo na lang maigi. Maghihiwalay ba kayo ng maayos? O magsisiraan kayo sa paghihiwalay ninyo? Or baka pwedeng pag-usapan nyo pa, baka pwede pang ayusin pa, baka hindi naman solusyon yung hiwalay agad, baka pwede namang maghanap buhay ka sa bahay nyo, sabihin mo sa mister mo, supportahan mo ko, tutulungan na kita, kung ano man yung problema, ayusin natin, let's address the issue, pag-usapan pa rin. Okay? Pero kung ikaw, nararamdaman mo na ito na yung option na pipiliin mo, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Basta make sure na bago ka umalis, linawin mo, magkaroon kayo ng pirmahan ng asawa mo tungkol sa mga bata. At kausapin mo rin yung mga bata para maiwasan yung magiging problema pagdating ng panahon. At lastly, ipagdasal mo to.
Kasi totoo lang, kahit ako ang nasa posisyon mo, ang hirap. Ay, napakahirap. Pero ipagdasal mo to. Kasi ako naniniwala ako na ipaparamdam sa iyo ni Lord kung ano yung best decision na dapat mong gawin. Best decision na dapat mong piliin. Actually, nag-message nga siya, Mama Kuling, kailan mo i-on air yung problema ko? Kasi baka mamaya mag-decide na ako, huli na ang lahat. Well, sana nakahabol si Mama Kulin, sana hindi pa huli ang lahat. Basta pag-isipan mo lang munang maigi. Para sa mga nakikinig, yun na lang din. Pulot tayo ng mga lessons na pwede nating mapupulot sa kwento ni Vina. Basta ang bottom line, lahat ng problema, maliit man, dapat pag-usapan. Kasi lahat ng malaking problema, nag-uumpisa sa maliit na problema. Huwag na huwag mong babaliwalain. Dahil baka pagsisihan mo ang pagbabaliwala mo sa munting problema na kung sinusolusyonan ng maaga, wala sanang pamilya na masisira.